OMG, let's pray for this country because it is very in chaos after that COVID. Because of course, it's very hard to handle a country that is came from a COVID, and what comes is the crisis itself. And we all blame him from that part. So it's not his fault that it is crisis, but there's a part that it has his fault because we can say he doesn't do his best, or I can say his attention is different. Instead of putting his attention in our country, he's putting his attention in a different way, or etc. But hope this country will gain its peaceful again, and chaos will be removed because of other countries' doings. Right? That from the beginning, whose fault is why COVID is there. So how about if this is? How about if not the president itself has the plan of that part? How about if they themselves plot it to destroy someone? Automatically, if they themselves plot it, they wanted to remove the president. Then wanted to put a next president. Yeah, because how about if we are not seeing the real plan is? Because why is it that in my discernment or intuition, why is it that this message came? The message came, I mean. Maybe someone planned it more beyond. It's just like being added from yung bangayan nila. Yung mga bangayan nila na sagutan nila noon. May dumagdag pa. Malay mo, may dumagdag na 2 or 3. Or 1. And sino kaya yun? Kasi narinig ko naman sa sa ibang video and sa radio is galing kay Maharlika. Sino kayang nag-udyok kay Maharlika para sabihin sa mga tao? Sino kayang nasa likod niya? Ano? So parang pinupunta lang natin yung sarili natin doon kasi sabi nila madaming namatay. So let's pray for them, for their souls. In this country's peace. Kasi lahat gagawin talaga, makikisawsaw talaga ang ibang bansa para masira tong country na to. At sila ang mag-handle. Gusto ko naman yun. Yung ibang bansa ang mag-handle, pero deserving ones. Kasi parang hindi kasi talaga natin kaya na mismong Filipino ang mag-handle as being the leaders. Kasi simpleng task lang is ang lagi iniisip is yung ibubusa. I-pray na lang natin tong country at yung nangyayari. Na magbago na yung mga masasama ang loob, utak, ang gawa, ang bibig. Kasi prayer has always a big factor sa peace and lalo kay God, yung connection. Kung mahal po talaga natin tong bansa natin. So I hope matigil na to at iayos na nila ang sarili nila sa paglilid sa ating country at alisin na nila yung energy nila sa iba kundi sa country mismong ito. Gaganda. Wala na silang pakialam sa kung anong pinoprotektahan nilang power sa ibang nila lang. Joke. Kasi bakit mo unahin ang power kung hindi mo pa inayos yung country mo? Eh, di ba, pag naayos mo naman yung country mo, magaganda yung image mo. Di power na yun. Yung maraming kusa na lang na, wow, ang gulo-gulo nitong country dati Tapos biglang gumanda. Wow. Tapos, sa time na yun yung leader na yun yung mga leaders. From president hanggang sa mababang sanga niya. Di ba, pag tulong-tulong sila? Pag yung sweldo lang talaga nilang hinihintay nila at yung image lang nila as kunwari kung mayor siya o governor siya, yun lang ang pinanghahawakan niya. Hindi wala talaga.
Yung pangalan niya as governor or mayor or president, vice president or senators. Pati yung pagbabudget, wala din. Gumamit kaya kayo talaga kayo ng resibo talaga. Tapos yung accounting book na kahit ting-ting saan nakalagay yun. And ang hiling naman ng tao kasi pera din naman ng bayan, taxes ng mga bayan yung pera na ginagamit sa gobyerno. Resibo, pakita lang naman. Kahit sa kinain nyo na sa baon nyo, kung saan kayo nagpunta, or sa events, ilalabas. Parang yung ginagawa nilang, ano, paglabas ng hearing sa Senate. Para magkalaman at para mapatunayan na totoo nga na walang dayaan. Kasi nagawa naman nilang mag-issue ng resibo. Natry ko kasi mag-ano ng DTI tapos sineld nila sa TESDA. Sabi ng TESDA na school na pinuntahan namin. Dati-rati kasi ang daling kumuha ng budget, kaya, tapos ibigay nila, tapos ipo-purchase mo lang. Pero ngayon, kailangan may process, tapos may resibo, tapos saan napunta at ganito, ganyan. Pwede naman pala. Iba't sa loob ng ano mismo, wala. Sa mababa, pwede. Pero pa sa taas, hindi. Yung mga hininging budget, lagyan ng resibo. I-BIR. Kasi online nga lang eh. Ewan ko ba kung bakit ako naban sa Shopee. Ang tagal-tagal naman nung kwan na yun. Yung Shopee naman kasi weird yun. Kasi pwede kang gumawa ng shop mo para magbenta. Tapos iba naman yung bibili ka. Hindi tuloy ako makapabili. Hindi ko lang tinatanggal yung account kasi may utang pa ako doon na binabayaran sa mga binili ko. Hindi ko, kahit mag-check out through COD, ayaw. Weird. Kung ihiwalay sana nila yung yung shop na, yung pagbentahan, kailangan daw kasi ng BIR yun. Eh, wala akong pakialam doon kasi hindi naman na, dati lang naman na ginagamit ko yun sa online dati. Noon yun. Ang tagal-tagal na. Pati sa TikTok, ganun yung pag gusto mong magbenta, personally, product mo mismo, kailangan mo ng BIR. Para saan yun? Tapos, magbabayad ka ng 500 na pang-register, etc. Ganito, ganyan. Bibili ka ng booklet. Tapos wala ka din naman mabenta sa online, di ba? Tapos wala ka na magbabayaran na tax yung yearly or quarterly, sabihin mo na. Kasi zero nga. Pero kailangan mo pa rin mag-volunteer. Okay lang yung yung nagbabantay sana mismo sa BIR na zero talaga yun. Grabe naman, ma'am. Yung paparinig para sa'yo talaga tapos siya pang mag-volunteer na sabihin na kailangan mong dito, mag-volunteer kahit 100, 200, 300. Kasi ganun talaga yun. Pero pipilitin ka. Kasi meron talaga yung ganun eh. Pipilitin ka, tapos i-declare pa dapat kung anong ilalagay mo sa quarterly na binabayaran mong tax na sales. Dahil sa area mo. Hindi sila naniniwala na zero yung sales sa ganito, ganyan. Na ganito lang talaga ang sales mo. Yun ang experience ko. Tapos, may narinig na rin akong ganun na complaint eh. Isang matanda. Ganito naman talaga ang sales ko ah. Bakit mo pipilit yung ganyan na percentage na babayaran ko kung ganito lang ang sales ko? Pinipili. Corruption din yun. Tapos saan din naman nila ilalagay yung binabayaran na tax? Iko-corrupt din nila, di ba? So, nagsasalita po ako through experience. Hindi ako i-embento at nagsisinwaling. Tanungin mo yung mga ibang yan. Kung ako lang nagsalita dahil doon, well, tignan natin kung di rin sila magsasalita. Ang alam nila maghabol-habol. Pero hindi rin nila gawin ang trabaho nila. Sila pa mismo naglilid ng corruption, pagsisinungaling. Part ng pagsisinungaling din yun Lying is a sin. Yung wala nga sa kusang loob yung mag-volunteer ka ng kahit 100 pesos lang. Kasi gagamitin din lang naman nila sa ipipilit sa'yo. Ay, tama na nga yan. Kaya madumi talaga din ang business. Kasi madumi din mismo yung naniningil ng tax. At sa gobyerno na gumagamit ng taxes. So, well, sabi ko nga, tama na sana yung political, etc. Pero, dumating kasi yung message na to Malay mo, ginugulo nila. Para lalong magkagulo kasi nagbabangayan na nga lang sila noon pati sa social media, di ba? Meron silang fake account tapos naggaganin na marami ako na kikitang ganun.
Ewan ko nga, baka pati yung old account ko na yun is sa TikTok is hindi lang dahil sa ganun na ban, dahil sa katotohanan din na mga content ko doon. And yun, hindi nila ma-attend. Parang ganun. May baka mismo sa TikTok sila pumunta. Kasi walang dahilan kung sinong nag-ban doon. 'Di ba minsan may nagpa-pop up na message kung bakit na-ban yung account mo? As in biglang nawala. So, may pumunta doon sa TikTok mismo. Tapos sinabing iban mo tong account na to. O 'di ba? So, tama na nga yan. So, ayun. Payin na lang natin kasi gusto nilang magkagulo-gulo tayong mga Pilipino para masira na itong bansa, mag-riot-riot, tapos baka pati yung mga builder, maghagisan tayo ng bomba sa isa't isa, baka yun yung gusto nila para as in masira. Pero, pero yung mga gumawa nun is, sa ano actually, may nakikita kong video sa Europe, yung talagang, yung riot nila, na sinisira talaga nila yung mga sasakyan, means yung iba yung building, yung pinupukpok nila parang ganun, or naghahagisan ng kakatakot. Baka gusto nila ganun tayo. So, huwag natin ibigay yun sa kanila. Kasi yun ang kasiyahan nila. Ang ituon ng pansin natin is kay sa ating uh, ama na Panginoon. Hindi sa kagustuhan nila. 'Di ba? So, we'll always pray one another, yourself, your family, friends, others, and the government who lead it. Tapos yung lahat. And world peace na rin. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like the notification, comment if you want, share so my next videos.